Yeah, nakarating lang namin. Kaya ngayon, yung bus ko din, nag-schedule na ng employer ko na kasi dapat 7:20 ako sasakay ng bus papuntang London. Eh ngayon, 7:20 ang lapag. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung ano ng mga documents ang mga kinuha ko na talagang pinaghandaan ko na hindi ko pa napakinabangan. Kaya ano nga po ba yung mga documents na yun guys? Unang kinuha ko ay yung ECA or Educational Credential Assessment na kailangan talaga kapag mag-apply kayo papunta dito sa Canada. Okay, kailangan kasi meron na kayong ECA. Kasi nung time na yung guys, ang applyan ko talaga ay yung new pathway para sa mga caregiver. Ayun nga yung home child care program saka home support worker. Yung home support worker po, yun po yung nag-aalaga kayo ng elderly, mga disabled person, yun. So ako kasi ay si Lola ang alaga ko. So pasok ko ako dun sa home support worker. So talagang dun talaga ako guys, yun talaga ang target ko na applyan ko para makarating dito sa Canada. Kasi yung maganda yung program na yan ay kasama mo na po yung dependent mo. Pwede mo na silang i-accompany kung kayo po ay ma-approve na puntang Canada. Ay yun po yung kagandahan sa new pathway na yan. Pero ngayon guys ay mag-close na yung pathway na yan sa January 2024. Mag-close na po yan kaya stop na rin po. So, wait tayo kung ano yung magiging susunod na program para sa mga caregiver. Tapos yun nga guys, dahil nga yan nga ang target ko na applyan na program, kaya kumuha po talaga ako ng ECA. Nung bago pa lang po talaga ako sa Hong Kong, siguro mga 6 months pa lang ako sa Hong Kong, nag-start na ako mag-process ng aking ECA. Kasi kinukuha yan talagang online. O kapag kukuha kayo niyan, ay kailangan nyo din po mag-ready ng credit card kasi hindi po nila in-accept yung debit card. So, pag credit card ay mabilis lang po kayo makapag-proceed sa payment kung kayo po ay mag-request ng ECA nyo kung saan kayong institusyon magpapaprocess ng college diploma nyo. Kasi yan talagang pinaka-importanting kukunin yung requirements kapag mag-apply talaga kayo dito sa Canada. Dahil nga housekeeping aid ako, so hindi ko pa talaga siya nagamit yung ECA. Magagamit ko yung ECA na yan kapag mag-apply na ako ng PR dito sa Canada. Ang validity naman po ng ECA ay 5 years. Tagal naman po. Kaya okay lang po kung kayo po ay kukuha ng ECA ngayon ay okay lang po kasi 5 years naman yung validity ng ECA. Next guys, yung IELTS. Okay? Take din po ako ng IELTS. Kasi nga, new program. HSW yung piliin kong program sa new pathway. Kasi nga, elderly experience ako. So, nag-take talaga ako ng IELTS guys. Tapos, ang mahal pa ng IELTS, di ba? Katumbas ng 15 to 16,000 I think. Nag-take ako ng IELTS sa Hong Kong. Nag-review ako ng guys. Siguro paglapag ko pa lang ng Hong Kong, nag-start na ako mag-review sa YouTube. Sa YouTube lang ako guys, kumuha ng information, ng details, kung paano ko may papasa yung IELTS ko. Kasi nandun naman lahat. Magkatsaga lang tayo manood ng mga IELTS. Meron doon mock test eh. So, pwede kayo mag-try ng mock test nyo para ma-experience nyo o ma-test yung skills nyo sa reading, sa listening, sa writing, saka sa speaking. Okay? Ang pinaka talaga dyan guys ay reading saka listening. Kasi yung speaking ay madali lang. Okay, madali lang naman guys yung speaking kasi bibigyan lang kayo ng question kasi yung speaking guys ay face-to-face yung interviewer saka kayo. Okay, on the spot ay may tatanong sa inyo question, kailangan masagot mo. Okay, meron yun minutes lang. So, kailangan masagot nyo agad in minutes. So, madali lang po. Basta hindi kayo kakabahan ay makakapasa po kayo sa speaking. Okay, yung listening kasi talaga ang pinaka dyan kasi hindi na po uulitin yung record na yon. Okay, kailangan matandaan nyo kung ano yung sinabi. Kasi dun sa test ng listening ay mayroon po nagkukwentuhan tapos babanggitin nila kung ano yung question dun sa test nyo sa listening ay dun po. Malalaman nyo dun sa mga nagsasalita. Okay, so dapat nakapokus talaga kayo sa listening. And then, sa reading naman ay medyo mahirap kasi nga puro essay. Okay, kahaba-haba ng reading. Babasa kayo ng mga pangyayari, mga kwento. Tapos yung oras ay mabilis lang. So, yun guys, ang isa pang requirements na kinuha ko sa pangarap ko na makarating ng Canada. Kaya nag-take talaga ako ng IELTS. Okay, so ano pa po yung requirements guys na hindi ko pa napakinabangan? Yung NC2 ko, as a caregiving NC2 ko, as a caregiver ay hindi ko po nagamit siya. Doon naman na nagamit naman siya during the application pero supporting documents lang yun kasi
ang pinasok ko nga dito ay housekeeping. Okay, hindi mag-aalaga ng matanda. Okay, nakatulong naman yun guys. Kasi nung in-interview naman ako ni Amo ay sinabi ko naman na certified caregiver ako at meron akong Red Cross. So yan talaga guys ang tatlong mga requirements talagang pinagsumikapan kong makuha. Pinaghirapan ko talaga na makuha yung tatlong requirements na yan para talaga na matupad yung pangarap ko na makarating ng Canada para mag-alaga ng bata or matanda. Kasi kung kayo ay caregiver ay kahit po nanny or caregiver ang apply natin ay matatanggap po kasi tayo. Kasi nga caregiver tayo eh. Meron tayong knowledge sa pag-aalaga ng bata, meron tayong knowledge sa pag-aalaga ng matanda. Yun nga lang ay talagang hindi ko na i-apply yung pagiging caregiver ko kasi nga nag-housekeeping aid muna ako. Bakit housekeeping aid ang in-apply ko dito? Kasi po yun guys ang pinakamabilis na way para po makarating ako dito sa Canada. Kasi kung yung new program, new pathway ng caregiver ang talagang pinush ko, ay siguro guys, wala pa rin ako ngayon dito sa Canada. Kasi talagang sobrang tagal ng application ng new pathway para sa mga caregiver. Kasi nag-start nga yan guys noong 2019. Okay, then matatapos na siya sa 2024. So, anin nyo talaga natin kung talagang eager kayo na makarating ng Canada, kahit anong way, kahit anong trabaho dito sa Canada, ay pasukin nyo po. Kasi hindi naman po yung panghabang buhay na yan na magiging trabaho nyo eh. Ang importante ay makarating kayo dito sa Canada. Kapag natapos nyo yung kontrata nyo, pwede kayo mag-aral. Mas maging mataas yung posisyon nyo ng trabaho dito sa Canada. O talagang kung ang mindset nyo ay makarating ng Canada at mataas yung pangarap nyo, pwede kayo mag-aral dito sa Canada. Okay? So talagang guys, kung housekeeping ay hindi po yan for permanent. Nasa sa atin na po yun kung paano natin iangat yung mga sarili natin kapag nandito na tayo sa Canada. So sa ngayon, kung kayo po ay mga caregiver na tulad ko, gusto nyo talaga guys makarating dito sa Canada, kahit anong work, kahit kayo mag-farm, mag-housekeeping aid, mag-cleaner, pasukin nyo. Importante ay makalapag kayo dito sa Canada. Kapag natapos nyo yung kontrata nyo, pwede kayo magpalit ng trabaho after ng contract. Okay, kaya tsaga lang, tiis, mahabang pasensya ang dapat nating ihanda. Kasi hindi po madali na makarating po dito sa Canada. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo lahat kung ano yung mga requirements na mga pinagandaan ko, pinagagastusan ko, pinaghirapan ko na hindi ko pa po na pakinabangan. Pero okay naman at kasi magagamit ko naman po siya sa future. So, yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko. At nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So good luck po! Thank you for watching. Bye! God bless us all.